Ayan, salamat po sa Lord at tayo po ay muli pong nakita-kita at mag-aaral ngayon ng kanyang mga salita. Ayun, napakabilis po ng panahon. Ngayon po ay November 23 na. Dahil po doon, marami po tayong kailangan iayos. So bali, gusto ko pong iparating doon sa mga, meron po akong tatlong i-announce. Gusto ko iparating doon sa mga outreach pastor na hindi tayo magmi-meeting sa Sunday, kundi sa darating na Sabado nating gagawin. So kaya kung hindi po kayo available, 7:30 natin gawin. Mga 1 oras lang po. Kailangan lang pong gawin natin. Kung hindi kayo makakarating, mag-send po kayo ng inyong representative para po malaman nila yung ano. Kasi sa Sunday na darating, ang gusto ko pong kausapin ay yung pong worship team uli. Kasi ayusin po natin yung program. Okay? Yun po yung Pangalawa, pagkatapos po ng service, ay kakausapin ko po yung pong mga nagsuggest. Dito po tayo sa lugar na to. At meron din po akong isasuggest sa inyo. I-decide po natin. And then thirdly, pagkatapos ng meeting, kausapin ko po saglit yung lahat ng Young Pro ngayong araw na to, dahil meron po tayong pag-uusapan patungkol po doon sa mga suggestions nyo, tungkol doon sa mga gusto nating ma-accomplish sa mga nag-i-involve sa Young Pro. Okay po? So yun po yung ating announcement. So ngayon po, ang ating pag-uusap ay makita po natin sa aklat po ng Mateo chapter 16 verse 18. Familiar na passage, pero meron po tayong bagong malalaman. Okay, basahin ko po muna kung ano yung nilalaman ng text. Ang sabi po rito, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades o Hades will not overpower it. Okay, ang ating pong topic ay how is Jesus building His church? At ang pinaka-theme na pag-uusapan po natin ay ways Jesus is building His church. Bilang panimula po, mga kapatid, ito lang po yung aking naintindihan. Maaring yung pong mga negosyante, meron po sila talagang mas alam, pero para po sa akin, sa sino mang gustong magnegosyo, meron pong tatlong importanteng bagay ang alam kong kailangan. Okay, yung po siguro mga nagnenegosyo, meron po sila mas alam. Pero ako po, meron po akong alam na tatlong pangunahin. Kailangan niya ng puhunan, kailangan niya ng magtatrabaho, at kailangan ng mabuting advertisement o promotion. At regarding promotion, nakita niyo naman po, yung pong ibang mga kumpanya ay talagang bumabayad pa po sila ng mga millions sa commercial at saka yung mga nakikita natin habang tayo nagbabiyahe para lang i-promote yung kanilang mga products. So, gayon din naman ang church para din makaranas ng pagtatagumpay, meron din siyang tatlong kailangan. Need niya ng mga taong gagawa at tutupad ng ministry. Need din niya ng mga taong magpopondo sa mga pangangailangan ng kanyang church, at need din niya ng mga taong magpo-promote sa kanilang mga ginagawa o sa kanilang church. Gusto kong sabihin, nakadalasan ng mga church ngayon po, konti na lang ang mga taong gumagawa at nag-i-involve sa ministry. At konti na lang din yung pong faithful tither at generous giver. Minsan nga may mga questions pa po sila. At lalong mas konti yung pong mga nagpa-participate sa mga activities. Tayo po, meron tayong BS, meron tayong worship night, at sa darating na Saturday, meron po tayong fasting. So, kung kayo po'y uma-attend, aware po kayo na talagang iyong involvement ay kulang. At kulang din po, lalo na yung mga nagpo-promote ng church. Pag-promote po ng church ay yung pag-i-invite, pag-follow up,
yung bawat pamilya, pagbuo ng family altar, at saka yung bawat isa, yung kanilang pagpe-personal devotion. Kasi alam nyo, mga kapatid, kung kayo po ay nag-iisang Kristiyano sa inyong tahanan, at pagkatapos ay nagde-devotion kayo, na ipopromote nyo doon sa mga tao sa loob ng inyong pamilya, o di kaya kayo po ay nagpe-pray kapag ka po kumakain, napopromote nyo po doon sa mga kasama nyo, ay, Christian pala yan, ay, born again pala yan. May promotion po doon na hindi po natin napapansin. Kaya panahon na po para po sa ating church, ang Redeem, na tayo po'y makiisa at tumulong sa ginagawa ni Lord na pag-build ng kanyang church. Kaya this morning, ang ating pong pag-aaralan, paano po tayo makikiisa at paano po tayo tutulong sa ginagawa ng Lord na pag-build ng kanyang church. Okay, tingnan po nyo natin ang ating mga katabi at sabihin natin, sige, alamin natin kung paano. Amen? So, binibuild ng Lord ang kanyang church, una, sa pamamagitan ng mga tao niyang nasa loob mismo ng church premises. Yan, katulad po natin. Nandito po tayo sa loob ng church premises. Yung po mga nasa loob ng church premises, nagagamit po sila ng Lord para i-build po yung church sa pamamagitan ng paggamit po nila ng kanilang mga spiritual gifts para matugunan yung mga ministerial needs. Okay, nakita po natin kanina, meron pong mga nag-lead ng praise and worship. Nakita din natin na meron pong MC. Nakita po natin na meron pong announcement, nag-presentation. Nakita din natin, mga kapatid, na meron pong humahawak po dito sa ating pong sound system. Meron din po doon sa online service natin. At nakita din nyo po, yung pong mga bangko na yan, meron pong nag-ayos niyan. Meron pong nagpupunas niyan. At ito pong ating sahig, meron pong nagwawalis niyan, nagmamap niyan. At yung ating mga bintana, meron pong naglilinis niyan at yung mga kortina may naglalaban niyan. Lahat po yun, mga kapatid, ay mga paglilingkod na kung saan ay kailangan po ng mga tao na gagawa. At kaya po, mga kapatid, minsan pagka ang isang gawain ay kakaunti lang yung magawa, medyo mabigat. Pero kung mas marami, alam naman po ninyo siguro yung principle ng walis tingting, na kapag isa lang o dalawa o tatlo o kaya 10, pagka mabigat po yung kanyang wawalisin, pwede po siyang maputol. Pero pag marami siya, isang bungkus siya, ay talagang mas marami po siyang na-achieve. At mas less yung effort na binibigay. So kaya po, binibuild ng Lord ang church sa pamamagitan po ng mga lalaki at babae na nagpapagamit sa Lord, na mga naglilingkod sa Lord, na nakita nila na meron silang gift. At yung gift na yon ay kanilang pinagamit sa Lord. Yan po yung sinasabi ng Bible. Kung titignan po natin ng Romans 12, verse 6 hanggang 8, ay ito po ang ating makikita. Sabi rito, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly, if prophecy according to the proportion of his faith, if service in his serving, or he who teaches in his teaching. Ayan, kaya po yung inyong mga anak nagpuntahan po doon sa taas at meron po meron po sa kanilang nagtuturo. Ayun po yung sabi rito. And he who exhorts in his exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Okay? Meron po tayong mga leader ng groups. At nakalagay po doon, sabi, he who leads with diligence. Okay? Yung pong grupo, kausap ko kanina yung mga group leader, at doon po sa kanilang ginawa, doon sa aming pong pag-uusap ay, ayun po, napaalala ko sa kanila na kailangan na uling gumawa ng mga gagawing plano at proyekto ngayong darating na taon. So, kailangan nilang maging diligent. Kailangan nilang gawin yon, i-remind ang kanilang mga sarili. So, makikita po natin na lahat yan nandyan, mga kapatid. He who leads with diligence, he who shows mercy
with cheerfulness. Okay, meron po tayong mga usher na kung saan minsan po, tayo pumapasok, medyo nakasimangot po tayo, at minsan naapektuhan po natin yung mga itsura nila. Pero kailangan po yung nandun sa harapan ay talagang kahit ano po yung itsura natin na kanilang makita, ay yun, meron silang mercy at nagpapakita sila ng cheerfulness. Kahit may mga problema, pagsubok din silang mga dinadaanan. Lahat ng yan, mga kapatid, ay mga paglilingkod sa Lord. Pag wala pong gagawa, ay mahirap po. Ganon din po yung sinasabi po sa 1 Corinto 12:7-11. Hindi na po nating basahin. Pero dito po sa 1 Peter 4:10-11, nababasahin ko po. Sabi rito, verse 10, as each one has received a special gift, employ it in serving one another. As good stewards of the manifold grace of God, whoever speaks is to do so as one who is speaking the utterances of God. Whoever serves is to do so as one who is serving by the strength with God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. So makita po natin, meron pong nabanggit tayo ng mga paglilingkod na hayag. Katulad po nung ginagawa ko, katulad po nung ginagawa nila. Pero meron pong mga naglilingkod na makita po natin ay hindi po natin napapansin, hindi po natin nakikita. Pero meron pong gumagawa. At alam nyo, basta paglilingkod po ang pinag-usapan, tulad ng sabi rito, mga kapatid, yun po ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Nakita man dito sa harapan, nararamdaman mo natin diyan sa online service, diyan sa sound system, doon sa mga ushers, doon sa mga nagtuturo, o yung hindi natin nakitang nag-ayos ng bangko, nagpunas ng mga upuan, nag-ayos po ng ating mga bintana, nagpupunas at naglalaba nung ating at naghuhugas po nung ating mga kinakainang merienda at nagluluto po. Hindi man natin minsan nakikita, isang bagay po yung totoo. Amen? Yung Lord natin, ginagamit sila para i-build yung church nila at sa kanila naman pagpapagamit, nag-glorify naman ang Lord. Amen? Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Lord? Doon sa mga nagpapagamit sa Kanya. Amen? Hello? At pakisabi sa inyong katabi, sa susunod, tayo rin kasama na dyan. Amen? Kaya po, hindi nyo napansin, mga kapatid, na pumipili po tayo nung pong mga nag-i-involve tayo ng mga nag-a-announce, nag-MC, at saka pumipili din po tayo ng mga, by the way, yung pong mga teachers, reminder po dun sa mga group leaders, bubuo po tayo ng panibagong set na mga magtuturo sa Sunday service, sa Sunday school ng mga children. So, bali, pagdating po ng January, ay yung pong mga nai-suggest natin, matatapos po yung term nila at meron tayong panibagong i-welcome. Amen? Ay, welcome ho yung mga volunteer. Pastor, isali niyo ho ako dyan. Okay lang po yun. So basta pipili po tayo ng mga panibagong youth na magtuturo, 2 sila. Bibili tayo ng mga bagong mga men na magtuturo, kasali, at mga women's. Sabi po kayo at isusulat natin. Amen? 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 So, pakisabi uli sa inyong katabi, kailangan ng mga magkatrabaho. Amen. Amen? Kasama dapat ang bawat isa. Pangalawa, tayo na mga naririto sa loob ng simbahan, mga kapatid, yung iba nating kasama ay may ginagawa, pero tayo, maaaring sasabihin natin, wala tayong ginagawa. Pero mga kapatid, meron kayong ginagawa. Yung pag-attend nyo, ginagawa nyo yan para ma-build ang church ng Lord. Amen? Sabi nyo sa inyong katabi, meron kang na-accomplish sa iyong pagdalo. Amen? Kasi ang sabi po ng Bible, Hebrews 10:25, not forsaking our own assembling together as is the habit of some,
but encourage one another, and all the more as you see the day drawing near. Ang ipag-pray lang po natin, mga kapatid, ay tulungan tayo ng Lord na hindi lang po yung Sunday service ang mag-involve tayo. Na tulungan tayo ng Lord na minsan maka-attend din tayo ng Bible study, minsan maka-attend din po tayo ng worship night, minsan makasama din po tayo sa prayer and fasting, at minsan kapag ka po nag-gather na yung grupo natin, sumali din po tayo, lalo na kung Sunday lang din naman po yung pong fellowship ng mga grupo. Mag-involve po tayo doon. Samahan po natin. Amen? Pangatlo, tayo na naririto sa loob, mga kapatid, at kanina, ginawa po natin ito, tayo na nag-a-attend, mga kapatid, nagagamit din tayo ng Lord para suportahan po yung pangangailangan ng ating church. Wala po iba na pwedeng, wala pong iba na siyang magpopondo ng ating church, kundi tayo lang din po. At mayroon dalawang paraan na napili ang Lord sa Bible. Ang una ay sa pamagitan ng ating pagbibigay ng ating mga tithes, na sinasabi po ng Malakay 3:10, sabi rito, bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house, and test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour out for you a blessing until it overflows. So dito, mga kapatid, makikita po natin na kayo, kilala nyo ang inyong mga sarili, kayo po ay ginagamit po ng Lord para pondohan po yung ating pangangailangan, na every time na kayo po ay kumikita, sumasahod, o nagkaka-blessing, nagsiset aside po kayo ng 10% noon, at faithfully binibigay nyo yun sa Lord. Mga kapatid, kilala nyo sarili nyo at alam nyo rin na dahil dyan sa ginagawa nyo, binebless kayo ng Lord. Amen? 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 Hello? Binebless po kayo ng Lord. Siguro minsan, kaya lang para medyo maselan, nababanggitin pa natin eh. Pero minsan pwede nating sabihin, ipatotoo natin dito na Lord, na mga kapatid, salamat sa Lord, tinulungan ako ng Lord na maging faithful sa area na to. At nakita ko din kung paano yung sabi ni Lord, and I will pour out a blessing, ay naging totoo talaga sa buhay ko. Grabe po yung pong promise na ito ng Lord. Pero hindi lang po, mga kapatid, sa tithing, kundi sa giving din. Sabi po ng Luke 6:38, give and it will be given to you. They will pour out into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Meron po akong kilala na si Charles Stanley. Si Charles Stanley po, hindi po siya nagbigay ng 10%. Hindi rin po siya nagbigay ng 20%. Ang binibigay po niya ay 30% nung nabubuhay pa po siya. So, hindi po natin sinasabi na gawin natin, pero ang sinasabi lang po natin, mga kapatid, pagka kinausap ka ng Lord, sumunod ka lang at ang Lord ang bahala sa iyo. At sa pagsunod mo, kapatid, tandaan mo, ini-empower mo yung simbahan mo. Ito pong ating ilaw, nung nakaraang a month ago, hindi itong month na to, nung nakaraan pa, umabot tayo ng 13,000. Ngayong nagbayad kami ng panibago, medyo nawala na ho yung 3, 10,000 pa rin. So malaki pa rin po. So, meron po talagang kailangan ng church. Sabi ng Lord kasi, huwag mong hayaang umuwi sila na sila'y gutom, pakainin mo, kaya meron tayong merienda. At yung merienda po ay, marami po ang nag-request nun. Yan. Yung iba, ang favorite nila ay champurado.
Iba naman ay pansit. Pero ano tawag doon, Pastor Ranel, sa niluto mo? Sa iba kasi yan, sa probinsya, tinutong ang tawag. Yan. Pero kami, sa amin, sa Pasig, tawag namin ginatan na balatong. Ayun. So ginagawa po natin yun, mga kapatid, for a purpose. At syempre, yung mga naglilingkod sa Lord, lalo na yung mga full-time, bine-bless natin sila. Pinoprovide natin sila. Ayan. Kaya salamat po sa Lord dahil kasi meron pong faithfully nagbibigay ng tithes nila. At meron din pong generous nagbibigay ng offerings nila. Pag sinabi yung nating generous, meaning, yung iba po kasi pagka nagbibigay po sila ng tithes nila, kung ano yung tithes nila, yun din ang offering nila. Kaya generous po ang tawag doon. Pero hindi po ito sa pilitan. Ang Lord natin, hindi siya namimilit. Ang Lord natin, nag-e-encourage siya. Pero ang tandaan natin, mga kapatid, yung gift natin, pag pinagamit natin kay Lord, nag-glorify siya. Yung time natin, pag binigay natin sa mga gawain ng Lord, nag-glorify siya. At yung ating finances, pag sinuportahan natin yung needs ng church, nabe-bless po at nag-glorify ang Lord. Amen? At hindi lang yon mga kapatid, yung church ni Lord nabibuild. Ang hirap po, mga kapatid, kung yung ating pastor, sa probinsya po, yun po ang problema eh. Kailangan pa sila magsaka, magtanim, mag-alaga ng baboy, ng manok, para lang ho, meron silang Kaya minsan po, minsan wala na ho silang time para po mag-prepare ng sermon o mag-visitation o kung ano man. Kasi nga po, nagugol na doon sa kanilang hanap buhay. Pero salamat po sa Lord dahil kasi meron pong mga ginagawa ang Lord sa mga gawain niya sa Maynila. At hopefully sana ganun din sa mga probinsya. So yun po yung una. Amen? Pangalawa, binibuild ng Lord ang kanyang church sa pamamagitan ng mga tao niyang nagsisilbing asin at ilaw sa labas ng church premises. Alam nyo, ngayong nandito tayo sa loob, mga kapatid, ginagamit tayo ng Lord to build this church. Pero once na tayo po'y umuwi na, once na tayo po ay nagtrabaho na, once na tayo namuhay na doon sa community na naroon po tayo, once na tayo nagnegosyo na, nag-aral na mga kapatid, ang sabi po ng Bible, you are the salt of the earth. But if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Isang bagay po ang wag po nating kalimutan, mga kapatid. Hindi lang po tayo Kristiyano sa loob ng simbahan. Pag lumabas na tayo ng simbahan, Kristiyano din tayo nakasakay ng ating sasakyan, nasakay ng bus, nagtatrabaho dun sa opisina, nagtatrabaho ng pabrika. Kristiyano din tayong nag-aaral, nagtatrabaho, nagnenegosyo. Kristiyano din tayong mga kapatid. At ang tawag sa atin doon, tayo yung mga ginagamit ng Lord na ilaw at asin. Amen? Pakisabi sa ating katabi, ikaw ay ilaw at asin. Mga kapatid, malinaw po dito sa pinag-uusapan na ang asin ay dapat gamitin. Amen? Sino dito yung pong dinidisplay lang ang asin? Hindi pwede. At makapansin niyo mga kapatid, ang asin ay kailangan sa lahat ng sa pagkain at minsan sa sakit. Sino dito mga kapatid yung nagkaroon ng problema po sa lalamunan at nagmumog na may
Di ba? Yung maligamgam na tubig. Huwag po yung kumulo, maligamgam na tubig na may asin. Di ba? Hello? Nakakagamot. At di ba, kaya po tayo meron pong mga dried na fish. Dahil po yan sa asin. Amen? Amen? Ang asin po ay hindi dinidisplay. Ginagamit. At ang ilaw din, mga kapatid. Hindi daw po tinatakpan at tinatago. Hinahayaan niyang siya po ay magdulot o magkaloob ng liwanag doon sa lahat po na siya'y nandoon. Amen? Amen? Pakisabi sa inyong katabi, gamitin mo yung asin mo at ilaw. Amen? Amen? Hello? Alam niyo mga kapatid, magagamit tayo ng Lord para i-build yung church niya. Once na tayo nasa labas na ng simbahan, sa trabaho man, sa eskwelahan man, sa community man, nagagamit po tayo ng Lord, mga kapatid, bilang ilaw at asin. Ginagamit natin ang ating asin at ilaw sa kapwa Christian, kaya tayo po ay naglalaan ng time na meron po tayong ma-follow up. Amen? Amen? Hello? Alam nyo, mga kapatid, yung asin mo, yung ilaw mo, gamitin mo doon sa mga kasama natin na lumiliban sa gawain. Hello? Hello? Kapatid, kaya ka ilaw, kaya ka asin, ay para kung ano man ang hindi magandang nangyayari doon sa kapatid mo, o doon sa kaibigan mo, o doon sa tao na kung saan ay kasama natin sa simbahan, tayo po, mga kapatid, ay maglasa sa kanila at tulungan natin sila. Amen? Hello? At yung ilaw mo, gamitin mo. Baka hindi niya alam kung anong kailangan niyang pagpasyahan o gawin. Nahihirapan siya. Naguguluhan siya. Tanglawan mo. Encourage mo. Amen? Amen? So, ang silbi ng ilaw at saka ng asin, gamitin natin sa ating kapwa Kristiyano para sila ay matulungan nating bumalik sa gawain. At ang ilaw din at asin ay dapat po natin ginagamit sa ating pamilya. Hello? Hello? Alam nyo, mga kapatid, gamitin nyo to, magtakda kayo ng mga family altar sa inyong mga bahay-bahay. Kadalasan po, tayo, di ba? Pasensya na po minsan kumakain tayo pero cellphone pa rin. Di ba? Minsan nagkukwentuhan tayo, cellphone pa rin. At minsan, nagkakasama-sama nga tayo, pero nasa tapat naman tayo ng TV. Amen? Hello? Hindi po natin nagagamit yung ating ilaw sa ganung panahon at pagkakataon. At hindi po natin sinasabi na palagi. Ang sinasabi lang natin, at least sa loob ng 1 linggo, pulungin mo at kausapin mo yung mga membro ng pamilya mo. At sabihin mo sa kanila, halika, gamitin natin yung asin ng Panginoon at ilaw ng Panginoon sa isa't isa. Pag-usapan natin siya. At kung meron pang hindi nakakilala, kapatid, pakilala mo si Lord. Kung merong hindi uma-attend, kapatid, padaluhin mo siya ng gawain ng Lord. Amen? 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 Alam nyo, ang sarap po na maging pangarap ng bawat pamilya yung sinabi ni Josue. Ngunit ako at ang aking pamilya, amen? Amen? Hello? Ay maglilingkod sa Lord. Alam nyo, ang isa po sa problema ngayon, dahil nga po maraming mga simbahan, merong pamilya na 5 sila, yung 3, nasa isang church, yung 2, may ibang church na pinupuntahan. Hello? 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 Alam nyo, mga kapatid, pinapahinaan nyo yung simbahan nyo, pagka pinapahintulutan nyo
na yun ang gawin ng mga anak nyo. Yung mga anak nyo, bunga po yan ang simbahan ninyo, at dapat ang simbahan ninyo ang siyang tulungan niya para yung anumang meron talento at kaloob na meron siya, magamit ng simbahan niya. Pero kung pinayagan nyo yan na gamitin ng iba, humihina yung simbahan natin. Yung simbahan ninyo. Maraming dahilan kung bakit minsan nangyayari yun. Pero isang bagay nakita ko doon sa kapatid ko. Yung kapatid ko, meron silang simbahan, pero hindi po sila iba-iba. Bagamat yung panganay niyang anak ay okay, engineer, yung architect. Pero pamilya ko sila nagsisimba. At nakakatuwa, pati yung asawa niya, dadating hindi born again, uma-attend na rin sa iisang simbahan. So ipag-pray po natin to mga kapatid. At nag-uumpisa po yan sa pag-uusap-usap natin sa pamilya. Hindi ko sinasabing pilitin mo, o pagalitan mo. Ang sinasabi ko lang, ipaunawa mo, anak, ito ang simbahan natin. Dapat magkakasama tayo dito. Anak, ito yung pamilya natin. Dapat meron tayong isang altar na araw-araw, na sa loob ng isang linggo, nakikita-kita tayo. Alam nyo, ang mga Pilipino po, isa po sa pinakamagandang katangian niya ay pag kumakain ho sila, nagkukwentuhan sila. Kaya po, kung ikaw yung tatay, kung ikaw yung nanay, kung ikaw yung panganay, impluwensyahan mo yung pamilya mo na meron kayong isang beses sa loob ng isang linggo na ginagamit nyo yung liwanag at ila at asin ng Lord sa isa't isa para magbigay ng kagalingan, kalakasan, gabay, paalala. Kasi yun po yung gamit ng asin. Pangatlo, gamitin din natin ang ating asin sa ating sarili. Alam nyo, mga kapatid, sa dami po ng mga kailangan nating gawin, minsan, napapabayaan na natin yung ating personal devotion. Kailangan din natin paalalahanan ng ating mga sarili. Uy, nakalimot ka na magbasa ng Bible, nakalimot ka na mag-pray. At gusto kong sabihin sa inyo, pasensya na alam niyo kung ang bawat isa sa atin ay talagang buhay at nag-aalab yung kanyang personal devotion, iba po ang experience sa praise and worship. Kapag ang bawat isa'y nagniningas. Amen? Amen? Alam nyo, di ba, halimbawa, kasi ako, nakaranas po ako na magluto, nakahoy ang gamit Halimbawa po, merong basa na kahoy. Hindi mo pwedeng gamitin yan na pang Although, pwede siya, pero matagal bago siya magningas. Pero yung pong mga ready at handa, tabi mo lang, saglit lang, nag-aapoy na. So, ganun din po yun. Pagpunta natin ng simbahan, mga kapatid, pag bawat isa sa atin, buhay na buhay yung ating personal devotion. Pagpunta natin ng simbahan, konting encouragement lang ng mga praise at saka ng mga worship. Iba po yung response na natin. Amen? Hindi na ho tayo parang puso na kailangan pong bombahin. Hello? Hello? Na kailangan pang talagang medyo lakasan ni worship leader at karami pa niyang mga encouragement para tayo tumugon. Hindi po. Para tayong gripo na kailangan lang buksan. At yun na siya. Dadaloy. Alam nyo, mga kapatid, i-wish po natin ito, na pag ang bawat isa, ginagamit niya yung asin at ilaw sa sarili niya,
Nagningas siya para sa Panginoon. Nagliwanag siya para sa Panginoon. Alam niyo mangyayari, pagka nagtipon tayo, wow. Opening song pa lang. Amen? Amen? Hello? Opening song pa lang. Iba na po. Alam nyo, pasensya na po kayo sa term ko, nagasabihin. Kaya po minsan yung pong praise and worship, lagay natin ito sa tamang perspective. Minsan po yung praise and worship, minsan matagal. Kasi yung iba, bago po sila mag-apoy, ang tagal. Minsan kailangan magdagdag ng song. Kasi yung iba, hindi pa nagniningas. Pero alam nyo, kung tayo, pagpunta natin dito, mga nagniningas na tayo, konting kanta pa lang, iba na ho yung daloy ng presensya ng Diyos. Hindi mo kailangan ng extension. It is enough para po yung bawat isa focus na agad sa Lord. Yung anak mo, hindi mo kailangan salyahin. Uy, makinig ka. Hindi. Focus siya. Bakit? May asin siya, may ilaw siya. Tuloy po natin. At panghuli, doon po sa sinasabi ko, ginagamit din natin ang ating ilaw at asin doon sa mga kamag-anak natin at kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Lord. Hinihikayat natin sila at pinapakilala natin sa kanilang Lord at hinihimok natin silang dumalo ng gawain. Alam nyo, mga kapatid, isang bagay po ang totoo sa asin. Ang asin po, mga kapatid, kung kayo man po ay kumakain ng yung mga chips na maalat, hindi mo mapapansin, hahanap po kayo ng iinumin. Kasi ganun po ang asin. Once na natikman mo, hahanap ka ng tubig. So kapag yung Kristong nasa sayo, kapatid, naranasan nung katabi mo sa trabaho, katabi mo sa eskwelahan, katabi mo sa kapitbahay mo, naranasan niya yung kapatid, hahanapin niya yung Kristong yun na nakita sa'yo. At magtatanong yan at magsasabi. At magugulat ka. Minsan, ikaw na ang sasabihan na, uy, saan ka ba nag-church? Pwede ba akong sumama sa'yo? Kasi iba yung nakikita ko sa'yo eh. May ilaw ka, may asin ka, kapatid. Yun po yung purpose noon. Kaya po, binibuild ni Lord yung church niya sa pamamagitan ng bawat isang naririto sa loob ng premises. Naglilingkod, hayag, at saka hindi. Nandito, dumadalo, at nagbibigay, nagsusuporta sa church niya. Ginagamit din tayo ng Lord to build this church once na tayo lumabas na. Yung ating testimony. Hindi yung ating galit, hindi yung ating bisyo. Hello? Hello? Kundi, mga kapatid, kung paanong kahit may problema tayo, nakikita nila na nagsusurvive tayo. At tulad nung narinig natin sa testimony kanina, dahil kay Lord. Alam nyo, yun po yung hinahanap ng mga tao. Si Lord. Siya po yung desire ng nations. At kapag nakita si Lord sa iyo, kapatid, iba yung dating niya. Diba, isipin nyo mga kapatid, kapag magyayaya ka sa birthday, magyayaya ka sa ang daming na-attend. Tama po ba? Tama po ba? Pero pagka nag-invite ka sa church, bakit? Okay. Alam nyo, mga kapatid, kasi minsan, naakit sila doon sa ginagawa natin
Kasi pareho lang tayo nila. Amen? Pero once na iba ang nakikita sa atin, mauuhaw sila doon sa kaibahan na yon na nakikita nila sa atin. At nanaisin din nila, subukan ko nga. Gustuhin ko nga. Kasi bakit kaya siya ganyan? Wala naman siya pera, pero bakit masaya siya? Bakit siya ganyan? Kontento siya sa buhay. Bakit siya ganyan? Mga kapatid, huwag mong baliwalain kung paano ka nagtatagumpay, kung paano ka humihindi sa kasalanan. Huwag mong baliwalain yun. Kasi sa bawat mong pagtanggi, sa bawat mong pagsisikap at pagsunod sa Lord, kapatid, nagkakaroon ng impact yun sa mga tao sa paligid mo. Nagkakalasa yung asin mo. Nagliliwanag yung ilaw mo. At dahil doon, hindi mo na kailangan pa silang pilitin o puwersahin. O gamitan ng kung anumang mga hocus-pocus. Hindi, madali mo silang mahikayat. Amen? Amen? Hello? Subukan po natin. Sabi sa inyong katabi, subukan mo. Subukan mo. Amen? Binibuild natin ang church ni Lord, hindi lang tuwing tayo narito, kundi lalong-lalo na pag nandun tayo sa labas at ginagamit natin ang ating asin, ginagamit natin ang ating ilaw. Kapatid, binibuild natin ang church ng Lord. At panghuli, at binibuild ng Lord ang kanyang church sa pamamagitan ng mga tao niyang namumuhay ng may malinis na puso at pamumuhay. Alam niyo, marami pong nagsasabi, malapit na dumating si Lord. Pero alam po, ang sabi po ng Bible, Hebrews 12:14, pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord. Pakisabi sa iyo katabi, kung walang sanctification, hindi mo makikita si Lord. Amen? Ang pagkakita kay Lord ay hindi po dahil Christian ka. Ang pagkakita kay Lord ay dahil Christian ka na lumalakad ka sa sanctification. Malinaw po. Sabi din sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen? Gusto natin makita ang Lord? Amen? Gusto natin makita ang Lord? Malinaw po. Malinaw. Kailangan, kapatid, yung puso mo, yung isip mo, yung damdamin mo, yung kalooban mo, yung buhay mo, yung pamumuhay mo, dapat, kapatid. Malinaw po ito. Ang effectivity ng gagawin mong ministry sa loob ng church at yung effectivity ng gagawin mong ministry kay Lord outside ng church premises. Ito po yung foundation. Ako, ang laban ko ay hindi kapag ako'y nag-preach. Ang laban ko ay doon sa aking pag-iisa kung paano ko ino-overcome yung sa isip ko, sa damdamin ko, sa kalooban ko. Pag hindi ko yun nagawa, pwede kayong humanga sa akin, sa aking na-preach sa inyo, pero si Lord nangingiwi. At sinasabi niya, oo, maganda yung pinreach mo. Kasi sa akin naman din galing yan. Kaya lang yung effectivity nung ginawa mo, walang bisa. Kasi hindi mo binantayan ang buhay mo. Andiyan pa ba tayo? Sabi nga po ng Roma 6:19, I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. Okay, tapusin na po natin. Noong panahon na si David po ay hari, meron pong mga tumulong sa kanya na i-build yung kingdom ng Israel. Pag binasa niyo po yung 2 Samuel 23,
Mahaba po, verse 8 hanggang 39, makikita nyo po yung lahat. Pero makita nyo mga kapatid, kapag ka inisa-isa nyo yun, ang mapapansin nyo, tatlong category. Una, the special tree. Meron siyang tatlo na special. At itong tatlo na to, kapag ka nakipagdigmaan, wala po, kayang pumatay ng 800. Grabe, no? 600. Grabe, no? Kahit mag-isa lang sila, kaya nila ipagtanggol yung pwesto nila. Ganon sila katindi. At, nung panahon na si David ay nauuhaw, at sabi niya, gusto ko uminom na. Nandun yung garrison ng kaaway. Nilusop nila, kumuha sila ng ganon po sila ka-espesyal. Pero meron din pong tinatawag na the honored among the 30. Ito yung mga leader. Si Abishai, si Jehonadab, mga leader po sila. Na kung saan po, ay honored sila, kaya nga po sila yung leader. Pero mapapansin nyo, meron pong the 30. At alam nyo, doon sa 30 na yun, di naman sila actually 30. 39 sila. At ang pang 39 ay si Uriah the Hittite. Gusto ko, mga kapatid, basahin niyo po yung buhay ni Uriah. Kasi ibang klase po siya. Ibang klase. Kaya kung titignan natin, mga kapatid, ay, ang bigat naman ng special tree. Ay, ang bigat naman yung honored among the 30. Mga kapatid, mabigat din po yung the 30. At dahil doon, hindi ko po yun bilanggit para hikayatin ang bawat isa na abutin po natin yon. Dahil medyo mabigat po yun. Masyado mataas yung standard nila. Ang ibig ko lang pong sabihin, kaya po binanggit ko yun, ay para ang bawat isa sa atin, matapos po nating marinig itong ating pinag-uusapan, ay mag-decide po tayo. Binibuild ni Lord ang church niya. Binibuild niya sa pamamagitan natin na nandito sa loob, at binibuild niya din kapag nandun na tayo sa labas. At kaya po, magpasya po tayo. Alin po yung gusto nating tayo po ay makabilang? Yung tumutulong sa mga nagaganap na ministry sa loob ng church premises, yung tumutulong sa nagaganap na ministry sa labas ng church premises, o baka naman pwedeng pareho. Mas better po yung pareho. Na pag nandito, tumutulong tayo, mabuild yung church. At pag nandun na tayo sa ating bahay, sa ating school, sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating community, pinapaliwanag din natin ang ating ilaw at pinaglalasa natin ang ating asin. Amen po ba? Amen? Ang ating pong church, mga kapatid, ay meron po siyang gustong i-implement. Yung Bible study po niya ay ginawa niyang every Wednesday. Yung worship night na dating Sabado, ginawa niyang Friday. Yung prayer fasting na gagawin po natin sa darating na Sabado, ay ginawa niyang 7 hanggang 4. Dahil meron pong mentoring ng 7. Tapos ito pong ating service ngayon, ang tawag natin dito ay Loving Jesus More Sunday. Tapos binago natin yung follow-up. Gusto natin na ang gagawa ng pagpapalo up ay kung sino yung kamag-anak at kung sino yung malapit sa tirahan na mga ipapalo up. At gusto din natin na ang bawat isa, pwede po tayo magtulungan, pero ang bawat isa ay mag-invite. Gusto rin natin na ang pag-pray ay gawin po ng bawat pamilya sa kanilang tahanan. Gusto din po natin gawin na tuwing huling Sunday ng bawat taon ay magkakaroon po tayo ng special na gawain na kung saan tayo po ay magdidiwang at magkakainan. Gusto din natin gawin, mga kapatid, na every after service during merienda, yung bawat grupo, together with their SGL and SGM, nag-uusap po sila at nag-encourage sa isa't isa. Gusto din natin na yung pong
mga men and women mag-usap para magkaroon po ng couples fellowship. At gusto rin natin na yung mga umaattend ng Bible study ay mag-umpisa ng mga Bible study na mag-aakay ng iba sa pananampalataya sa Lord. Minemaintain natin yung group fellowship. At gusto rin natin gawin na every 5th Sunday ng ating church, meron tayong family day. At gusto rin natin gawin na every church anniversary, yun din po, mga kapatid, yung pong Pastor's Appreciation Day. Nasisimulan po natin sa Enero. At gusto rin po nating mangyari, ito po yung kakausapin ko mamaya yung mga nag-suggest, na gusto po nating mangyari na every Christmas service, yun din po yung magiging time na ibe-bless natin ang bawat isa. Amen? Amen? Tingnan niyo yung katabi niyo. Gusto ng Lord na i-bless natin ang bawat isa. Amen? Pastor, bakit Christmas? Kasi mas may pera tayo doon eh. Amen? Hello? Hello? So, para mas may budget tayo, to bless one another. Ayan. At kung papayag nga kayo, although kausapin ko pa sila, pero kung papayag kayo, karoon tayo ng exchange gift. Yung exchange gift po, mga kapatid, is yung lahat ng may dala ng exchange gift, sila yung magpapalitan ng gift. At yung iba naman na medyo may extra na budget, pwede po sila mag-sponsor ng raffle. Amen? Amen? Ang purpose nun is to bless one another. At ang pinagpe-pray ko po sa ating church, magkaroon tayo ng pondo, makabili po tayo ng either grocery or bigas sa bawat isa. At ito, pang dalawang huli, last two, nagplant na po tayo ng outreach sa Bagong Bayan. Nag-umpisa po sila as a Bible study, pero sa darating na December 28, formally, ay ating po yung sisimulan. At yung gawain po natin na ginagawa doon sa Marinduque, gusto po natin yung palakasin. Meron po kaming schedule na once a month na trip doon. At gusto po natin na kung wala po kami doon, ay at least kung loloobin ng Lord, although sabi ko na pwedeng magka-online o kaya mayroon kaming ma-raise up na pwedeng mag-facilitate nung magiging gawain. Yan. At siguro, darating ang time para magawa ito. Kakausapin ko yung si Mirna at si Bossing at saka yung mga anak nila. Kasi kailangan po yun. Dahil nakikita ko po na napakalaki ng passion at burden ni Sister Mirna doon sa mga kamag-anak niya. At alam ko, hindi po basta-basta yung kanilang ginagastos para doon. Yun po ay dahil nga po, syempre sabi ng Bible, what does it profit a man if he gains the whole world and yet loses his soul? Wala pong wala pong pwedeng halaga na itumbas doon sa kaluluwa ng isang tao. Kaya po, pero kailangan talagang susugan po yun. So yun po yung mga bagay na gusto nating gawin. At mga kapatid, kailangan po ng inyong tulong. Kailangan ng inyong partisipasyon. Kailangan na meron po tayong desisyon na kailangan nating gawin para lahat ng ito maging posible. Kaya sa ating pong pagtayo mamaya at sa ating pong pagpipray, paggamit tayo kay Lord. Hindi lang dito sa loob, kundi kapag nandun na tayo sa labas. At higit sa lahat, kapatid, lagyan po natin ng talas, ng lasa, ng bisa, yung ating pong gagawin sa labas at gagawin dito sa loob. Pagsikapan natin ang ating mga sariling buhay. Tumayo po tayong lahat.